Pagka diverticulitis, kailangan din ng marami pang test at karamihan po ay kailangan mo ng gamutin. Pag sinabing chronic insomnia, kulang sa tulog, pwede pong mag-malfunction yung puso. So, in a sense, it could be preventive lang ng diverticulitis. Baka mild pa lang yon kasi nga nakauwi ka agad. No? Kasi basic nga, lalo na pag senior citizen at may naramdaman at inadmit sa gabi, karamihan ay hindi ka agad napapauwi dahil tinetest pa po. Hindi talaga siya totally na mamana. It's more on na nahulog po talaga ito sa lifestyle, sa ating mga eating habits, sa lack of exercise. Yes, katulad na din po ang stress. Ito ngang sakit na nararamdaman nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kamakailan, isinugod siya sa ospital dahil nakaramdam po siya ng discomfort. Saninga nitong tinatawag na diverticulitis. Yan. Ano ho ba itong diverticulitis, Doc, sa simpleng paliwanag po? Well, ang diverticulitis, kung makita nyo may tis sa ending, ibig sabihin infection yun. Katulad po ng tonsillitis o diverticulitis is another infection. Pero saan ito? Diyan po yan sa large intestine. So bakit nagkakaroon ng ganyan? Nagsisimula kasi yan as parang outpouching ng ating malaking bituka o yung colon. Dahil possible na kulang sa fiber ang kinakain, kulang sa ehersisyo, medyo tumatanda na din, and then pwedeng constipated din. So ang ending nun, tumataas yung pressure doon sa large intestine, kaya nagkakaroon ng paglalabas ng bulsa or outpouching doon sa large intestine. Ngayon, pag merong infection doon sa pouches na yun, parang mga bulsa na yun, yun na yung tinatawag nating diverticulitis. Kung wala pang infection, ang tawag doon ay diverticulosis. Kung may infection na ay diverticulitis. So more on infection po siya ng malaking bituka. Opo, binanggit po ng Pangulo, nabanggit ngayon kanina dahil sa pagtanda, no? Bukod dyan, ay karaniwan daw po sa mga taong may stress, o stress po, Doc, paano ho yung nakaka-apekto? Yes, kasi po ang pag sinabi nating stress, general na po yon sa well-being. Hindi lang po bituka ang tatamaan, pati ating pag-iisip, pati puso, pati blood pressure, matatamaan na din po yon. So, hindi medyo parang humihina na po yung ating katawan pag tayo po ay parating stress. So, kasali na din siyempre doon yung bituka. But stress hindi po ay specific lang po sa bituka. Pero nakakatulong po siya sa ganito na pwedeng mas mangyari po ang mga ganitong kondisyon dahil sa stress. Opo. Namamana ho ba itong diverticulitis o mas malaki pa rin yung papel ng lifestyle at yung pagkain, Doc? Regarding sa diverticulitis, dahil nga ito ay sa inasabi nating infection, hindi talaga siya totally na mamana. It's more on na nahulog po talaga ito sa lifestyle, sa ating mga eating habits, sa lack of exercise. Yes, katulad na din po ang stress. But basically, pag tumatanda po ang isang tao, mas prone po ito. So ibig sabihin, marami pong tao ang merong diverticulosis. Kung na-infect siya, magiging diverticulitis. So basically, nasa lifestyle po. Opo. Anong particular, Doc, na pagkain na madalas o dietary habits po, yung madalas na nagtitrigger na magkaroon po ang isang tao ng ganito pong sakit? Kabaliktaran po ng mga fiber kasi siyempre pag sinabi natin mga high fiber, gulay, prutas, yan po yung mga high fiber natin. Yung mga meat, pag masyadong madami sa meat, pork or beef, mas prone po lalo na pag nagkakaedad. Kaya advisable talaga pag nagkakaedad, less po tayo sa mga meats, no? At sa mas maganda po na high fiber diet. Yung mga karaniwang sintomas naman, Doc, na dapat bantayan ng publiko para nga ay masabing kapag posibleng, nagkakasakit ng tiyan ba? Ano ba yung mga possible sintomas? Palatandaan po ng ating mga kababayan na makakaranas po ng ganito, same thing na nangyari po sa Pangulo. Yung unang sinabi ko, may tinatawag tayong diverticulosis, yung outpouching pa lang, o yung parang paggawa ng bulsa dahil nga sa mga sinabi natin kanina, wala pang nararamdaman ang tao doon.
pagka ito ay infected, yung mga bulsa na yon, tinatawag ng diverticulitis, common po ang lagnatin, mag-chills, pwedeng nasusuka or sumusuka talaga, at yung karamihan na sakit ng tiyan ay nasa left side. In comparison po sa appendicitis ay nasa right side, ito po ay nasa left side. So, but hindi talaga specific lang, no? Kasi pwede pa rin other parts ng tiyan. Basta basically, it's a combination of fever, nasusuka, at masakit ang tiyan. Yung punto po dapat na makita mo na dapat magpatingin ka kagad sa doktor dahil nagkakaroon nga ang isang pasyente na may pananakit ng tiyan. Ano pong punto po, particular doc, na dapat siyang magpatingin na kaagad sa doktor? Pag persistent po yung sakit ng tiyan, actually any part ng tiyan ay kailangan talagang magpa-check up. Although mas common yung alam nating appendicitis na sa lower right side. Yun kasi inooperahan talaga ang appendicitis. Mas concerned tayo sa lower right side ng tiyan. But kung other parts ng tiyan ay masakit at persistent po, no? Kahit hindi sa right side, pwedeng sa left side, kailangan talagang magpakonsulta na kaagad dahil marami pong piyesa ang ating tiyan, hindi lang po bituka, may atay pa, may pancreas pa. So yung persistent po, kailangan po talagang dalhin sa doktor para po ay ma-assess kaagad. Oo. Gaano ho ba ito kadelikado, Doc? May mga kaso ba na life-threatening na ang diverticulitis? Well, pag pinabayaan mo yung diverticulitis dahil sinabi ko ito ay isang infection, may nana yan. Pag pinabayaan yan, tinitiis lang or ininuman lang ng mga pain relievers, pwedeng lumala yung nana. Alam nyo naman tong nana, bumubutas ito. So pwedeng mabutas ang bituka. Pag nabutas ang bituka, lalabas siyempre ang dumi, pasensya sa nakikinig. Delikado po yun, no? Pwede po tayong mamatay dahil sa infection. Kailangan kagad ng immediate operation kapag ganito. Pero kung sa simula pa lang po, antibiotics ay talagang nakakatulong. Ang doktor na po ang magde-decide kung oral antibiotics or dapat ba siyang i-admit at sa dextrose idadaan ang antibiotics. So, pwedeng delikado pero pwedeng agapan basta maaga po. Opo, papaano yung sa kaso naman po ng Pangulo, sumailalim siya lamang sa medical observation? Gaano ho ba o ano po ba yung ipinahihiwatig nito tungkol sa severity ng kanyang kondisyon? Well, hindi pa ako talaga 100% sure na yun na po talaga ang case kasi nga wala namang lagnat na na-mention at nagtrabaho naman kagad ang presidente. So actually pagka diverticulitis kailangan din ng marami pang test at karamihan po ay kailangan mo ng gamutin. So in a sense, it could be preventive lang ng diverticulitis. Baka mild pa lang yon kasi nga nakauwi ka agad. No? Kasi basic nga, lalo na pag senior citizen at may naramdaman at inadmit sa gabi, karamihan ay hindi ka agad napapauwi dahil tinetest pa po. So in a sense po, kung diverticulitis only, mahulog pa lang siya sa mild and it could be oral medication lang po yung binigay. So kailangan ng antibiotics, parang ganun lang po at walang need na o kailangan na parang operasyon, parang ganun po, Doc? Yes po, kung simula pa lang, mild pa lang, yes, oral lang po ang binibigay. Opo. Doc, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, yung mga bawal na pagkain naman o gawain na habang nagpapagaling ang isang tao, tulad nito sa kaso po ng Pangulo na may diverticulitis. Well, ang hindi ko pa na-mention, kunwari naninigarilyo, yan, mas prone po. And obesity, pagka hindi natin control yung ating timbang, pwede pong mas prone po tayo. And then yung hindi regular na pagdumi, yung gusto nating pinipigilan, no? So bawal yon. So kailangan regular ang pagdumi. Kaya advice yung high fiber dahil mas lumalabas ng smooth, no? Kasali na din doon yung walking, exercise dahil mas lumalabas ng smooth yung ating dumi in comparison lang po sa sedentary lifestyle na pahiga-higa pa upo-upo all day, hindi po healthy sa katawan yon. And then, balik tayo doon sa diet na avoid tayo ng too much meat, no? Hindi po advisable na too much meat. Pwedeng may meat pero wag po too much, and i-balance po natin sa fruits and vegetables. Doc, may buntag si Admar po ito. Clarify ko lang, common ba ito na klase ng sakit? Kasi yung trabaho naman siguro ng Pangulo, marami din naman siguro mga Pilipino
na nasa stress, pagod, nag-overtime. Marami pong mga ganyan din po sa ating mga kababayan. Pero yung iba siguro, ngayon lang nakarinig nitong ganitong klase po ng sakit, Doc. Opo, no? Actually, yung diverticulosis, mahulog yung common, no? Yung diverticulitis, yun yung na-infect na yung diverticulosis, no? As I said, diverticulosis is yung nag-outpouching dahil nga sa lifestyle. Occasionally, pwedeng ma-infect yun and yun ang isa sa mga differential diagnosis pag isang pasyenteng may sakit ng tiyan. So lalo na mga senior citizen, pag masakit ang tiyan, nagpapacheck up, common po sa mga internal medicine, sa mga doktor na iniisip ito aside doon pa sa iba pang mga sakit katulad ng ulcer, iniisip do appendicitis, and of course yung mga other colon issues like mga tumor, kasali yun. Pero iniisip talaga doon ang diverticulitis. So in a sense na iniisip ng mga doktor ito na kasama sa possibilities, it's still under sa level na possible and common. But it's not that very naririnig o nangyayari. Kasabay po ng pagputok ng issue po doon sa dinala sa ospital ang Pangulo at yun nga yung nabanggit na diverticulitis. Meron pang isa pong pumutok din at nag-viral na klase daw po ng sakit na unang na-report na ito daw yung naramdaman ng Pangulo. Ngunit wala naman, hindi naman ito kinonfirm mismo ng Pangulo. Ito pong arrhythmia due to chronic insomnia. Doc, para sa kalaman nating mga kababayan, ano muna itong arrhythmia? Well, pag sinabing arrhythmia sa puso na po yun. Pag sinabing chronic insomnia, kulang sa tulog. So, and actually pag mga senior citizen, prone talaga yan sa mga heart condition, no? Everybody. So, pag kulang sa tulog, pwede pong mag-malfunction yung puso, no? Kasi kailangan talaga na kondisyon yung ating katawan. So, pwedeng magkaroon ka ng chest tightness or mahirapang huminga. Pwede din po yan, kunwari ay may talagang may high blood, no? Kung may high blood, may hypertension, or mataas yung cholesterol, maapektuhan din yung pagpitik ng puso na eventually pwede po mag-lead sa arrhythmia na pwede po siyang matawag na delikado. Opo. And ano naman yung common? Same din po ba? Sa lifestyle din po ba? At saka yung paggamit din ba ng ipinagbabawal na gamot, maaaring mag-trigger din po dyan, Doc? Yes, mas common ang arrhythmia or heart issues, even hypertension sa mga paggamit ng mga bawal na gamot. Lalo na kung naapektuhan na din ang pagtulog, no? Kasi mas weak na po ang katawan kapag ganon. So yes, mas common ang arrhythmia, heart issues regarding paggamit ng pagbabawal ng gamot in comparison po sa mga diverticulitis. Opo, lipat lang po ako ng klase ng sakit po, Doc, kasi napapansin ko po na marami po ngayon ang nagkakaubo, nagkakasipon at nilalagnat. Ano ba ito? Panahon ba ito ng ganito? Ubo, sipon at lagnat? May season ba ito? Ito na ba yung super flu ba yung tinatawag? Doc, ano pong reason yan? Well, itong lamig ng panahon, nakakahina ito ng ating defense, no? Dahil pag ang ating humid ay mababa, dahil nga sa lamig ng panahon, nagda-dry po yung ating ilong, sa loob ng ilong. Pag nagda-dry yan, mas mahina yung ating defense. So mas madali makapasok ang mga viruses, mga bakterya sa ating ilong kasi dapat parang iwa-warm yan para maproteksyonan, no? Kaya lang dahil sa lamig, mas nakakapasok. So that's one reason. Number two is mas tayo ngayon, mas crowded tayo dahil nga malamig in comparison sa kung mainit ang panahon, no? Kung malamig ang panahon, mas maraming crowded places tayo na pwede tayong makalanghap na mga sakit doon. Kaya common ito sa mga panahon ng ganito, no? Nagsisimula ito ng mga bear, pero medyo mas malamig nga ngayong January. Opo, and yung pagsusuot po ba ng face mask gaya nung ating nakasanayan na noong pandemic kasi halos ganito rin yung St. Thomas, effective pa rin po sa kasalukuyan po, Doc?
Yes, very effective po ang pagsuot ng face mask, especially po pag ikaw po ay senior citizen at alam mong madali kang mahawa, mas maganda pong magsuot ng face mask. And of course, kung ikaw po ay may ubot sipon at hindi mo pagilang lumabas talaga ng bahay, kailangan mo rin mag-face mask para po hindi ka po makahawa. So yun regarding pala Admar doon sa superflu na po ba ito, siyempre doon sa mga nababasa nating mga data, hindi pa naman daw ganun kadami ang superflu dito sa Pilipinas. But basically, flu is flu, no? Kahit pa hindi natin tawaging flu, superflu yan, katulad lang po airborne at nakakahawa. Hanggang kailan ba, Doc, parang titingnan, monitor ng bawat pamilya? Kung may isang miyembro dyan na nagkakabo, kasi alam nyo naman po, meron naman pong mga gamot na over-the-counter, no, na nabibili for gamot, for sipon, for lagnat. Kailan magde-decide ang isang pamilya, lalo na si tatay at si nanay, na, uy, padala na natin sa ospital ito? Good question, no? Kasi ang flu ay tinatawag nating viral infection. Viral infection, pwedeng walang antibiotics, pwedeng walang gamot, pwedeng nga tubig lang. Antayin lang natin, gagaling lang. Sometimes 2 to 3 days, pinakamatagal is 5 days. So, siyempre, hindi natin inaantay ang 5 days kung nakikita naman natin everyday ay palala ng palala. Especially po sa mga senior citizens or sa mga maliliit na bata. So, everyday, sinasabi ko nga, tingnan nyo natin, kasi yung ubo ang mas problem natin. No? Kung regarding sa pneumonia, mas problem tayo sa ubo in comparison sa sipon. Kung sinisipon man lang, hindi masyado inubo, medyo observe tayo. Pero yung ubo, whole day, nahirapang huminga, pag natutulog, nagigising sa ubo, sinasabi ko, huwag na natin patagalin. Baka yung virus na yon ay nag-trigger na ng opening na makapasok ang another bacteria which is pneumonia na. Ganun po kasi yan. Para yan silang teamwork, no? So, pwedeng even on the second day, pa-check up kasi palala ng palala. Pero kung makita mo namang hindi naman hirap, may lagnat lang, most likely flu lang po ito. So, rest lang, importante kumakain, nag-hydration. Pero kung ayaw nang kumain, masyado nang matamlay, yun, immediate, dalhin na kaagad. Pero kung hindi naman matamlay, you can observe until the 5th day as long as hindi matamlay. Pero sinasabi kong 6th day na, parang hindi na flu, bakit lumampas na ng 6th day? It could be other infection na din. So, kailangan din magpa-check up. Pero hindi natin nga inaantay ang 6 days kung matamlay ang pasyente.